Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, inyong maririnig ang kasaysayan ng isang lalaking nagligtas ng kanyang kapwa. Siya ay si Abel. Matagal na magkaibigan ang mga magulang namin ni Nardo. Kaya naman naging magkaibigan din kami. Subalit ang pagkakaibigan yon ng mga magulang namin ay biglang nagwakas. Nardo, nakikiramay kami ng inay. Pakiusap. Huwag kang magalit sa amin ni Abel. Napakasakit ho, Aling Ibyang. Bakit kailangan mangyari ito sa atin lahat? Hindi namin gusto ang nangyari. At sumukon sa mga pulis si Itay. Ano ang ginagawa niyo ito? Mga walang ya! Nay, uminahon ho kayo. Atang, naparito kami upang makilamay. Alam po namin masakit ang nangyari, Aling Atang. At nasasaktan din po kami. Hindi namin kailangan na pakikiramay niyo! Umalis kayo dito! Atang, Umalis kayo, pamilyang kriminal! Nay! Nay, nailibing na po si Itay. Ano pong plano niyo ngayon? Wala nagbabago sa dati kong sinabi. Mabubulok sa bilangguan si Carding. At ikaw, Nardo, ha? Ayoko na makikipagkaibigan ka pa kay Abel. Nay, parang magkapatid na po ang turingan namin ni Abel. Dapat ka magalit sa kanya! Isumpa mo sila! Dahil ang ama niya ang pumatay sa tatay mo! Huwag mo kalilimutan yan! Pero hindi naman po yung kasalanan ni na Abel at Aling Ibyang. Huwag mo sila ipagtanggol! Maawa ka sa sinabi ng ama mo! Sundin mo ang mga sinabi ko! malungkot ka na naman, Abel. Nasa lubong ko kanina si Aling Atang. At tulad ng dati, pinagsisigawan niya ako at tinawag na pamilyang kriminal. Hindi ko naman masisisi si Atang na magalit. Talagang masakit ang mamatayan ng asawa. Pero sana makita niyang katotohanan at matanggap niya yun nang maluwag sa kanyang kalooban. Pati po si Nardo, pinaiwas na rin niya sa akin. Kaya nga po sa text na lang po kami nakakabalitaan. Anak, kahit ilang beses ka pang ipahiya ni Atang, sana wag mo siyang papatulan, ha? Maging mahinahon kang lagi. Sige lang, Timoy. Inom lang, ako bahala, ha? Sige, inom lang. Okay ka talaga, Bobit, ha? Oy, Bobit, sabil nga pala, oh. Paparating! Ay, Yan na! sandali, tawagin ko, ha? Oh, Hihinga natin ng pantoma. sige. Oh. Abel, sandali lang. Ha? Bakit, Bobet? Saluhan mo naman kami dito. Tama! Pasensya na. Uma ka muna. Namang hindi ako mainom, di ba? Uminom ka kahit konti lang. Ngayon, pag nakainom ka na, at talagang ayaw mo kaming samahan, dahil mahina ka,
At di mag-iwan ka lang ng perang pangtuma namin. Di ba, Bobet? Tama! Pasensya na. Talagang hindi maaari eh. Ba, pambira, yabang mo naman. Kung mas nakakala mo, linis mo ah. Maraming nagagawang masama ang tao kapag nasa espiritu na ng alak. Tulad ng pagkakapatay ng tatay mo? Sa tatay ni Nardo? Ano bang sobrang idiintik mo? Ikaw naman oh. Nakakapanas itong si Abel eh. Kung kumilos akala mo, walang kasalanan. Wala akong alam na kasalanan ko sa inyo, Tikboy. Meron! Kriminal ka! Di ba kung ano ang puno, siya din ang bunga? Kriminal ang tatay mo, kaya ganun ka rin. Bahala kayong magtawa. Pero alis na ako. Ay, sandali lang sabi. Nardo, bakit mo binasag ang bote ng alak? Bakit? Dahil ito ang tatapos sa kayabangan mo. Naku! Anong balak mong gawin kay Abel? Bobet? Si Kapitana. Papatayin mo? Sa pamamagitan ng basag na bote na yan? Hindi po, Kapitana. Binibiro ko lang si Abel. Huwag ka nang magsinungaling. Kanina pa kami nasa paligid ng mga kasama kong tanod. At narinig namin ang lahat ng sinabi mo. Hoy, kayong dalawa, ha? Ayokong gagalawin ninyo si Abel. Tahimik na tao yan. Walang ginagawang masama sa inyo. Kapag may masamang mangyari sa kanya, kayong malalagot sa akin. Kapitana naman, oh. At tigilan nyo rin ang pangahamak ng kapwa. Kapitana. Para walang gulo dito sa ating barangay. Bobet, napahiya tayo kanina. Nakakuha kasi ng kakampi ang Abel na yun eh. Dahil kay Kapitana, napigil yung gusto kong gawin sa kanya eh. Pero may araw din sa akin ang Abel na yun. Ako, Bobet, huwag kang rumesba. Bakit? Dali, baka ipabugbog tayo ni Kapitana. Iba pa naman magsalita yun eh, talagang ginagawa. Nardo, kumusta na si Aling Atang? Yun, nangangayayat na. Madalas pa rin malungkot. Galit pa rin sa inyong lahat. Ikaw, Tol. Galit ka pa ba? Aminin ko, masakit pa rin sa akin ang nangyari sa tatay ko. Isipin pang namatay siya sa kamay ng kanyang kaibigan. Na tatay mo naman. Pero maliwanag ang sabi naman ng kakakita eh. Aksidente nangyari. Pareho na silang lasing at nagkapikunan. Nagagawan sila sa patalim na dala ni Itay. At sa pag-aagawang yun, siyang nasaksak. Na siya niyang ikinamatay. Kahit masakit, agap kong katotohanan yun. Maraming salamat, Nardo. Sana dumating din ang panahon na matanggap din yun ang nanay mo. Eto na, walang iya. Paparating na. Sabi ko na eh, dito siya dadaan sa madilim na eskinita pa uwi sa kanila. Dahil mas madali ang daang ito. Lagot ka ngayon sa akin, Abel. Abel! Bobet? Sandali nga! Bobet, ano kailangan mo? Masyado akong napahiya nung huli tayo magkita eh. Kinampihan ka ni Kapitana. Kaya ngayon, maniningil ako ng utang. Bobet, ayoko ng gulo. Pakiusap, tigilan mo ito. Titigil lang ako, ha? Kapag nakaganti na ako, anak ng kriminal! Ha? Ano? Ha? Bobet, tumigil ka na. Tigil? Huwag mong piliting patulan. Gano'n, ha? Mayabang ka talaga! Ano? Talagang pinipilit mo ko! Ito po!
Kung talagang gusto ko umante sa mga pangahamak mo sa akin, kaya kitang lumpuhin ngayon, patayin. Dahil hindi ka na makagulapay. Pero hindi ko gagawin. Dahil ayokong sirain ang buhay ko. Maging ang buhay ng pamilya mo. Kaya sana, huwag mo rin sirain ang buhay ng kapwa mo. Kaya pala gabi ka nang umuwi at may pasa ka pa kanina. Iniwan ko po siyang hindi makagulapay dun sa eskinita. Pero sinabi ko sana sa lubong kong tauhan ni Kapitana na tulungan nila makauwi si Bobet. Anak, maging mahinahon ka sana. Ayoko mapahama ka. Tulad ng iyong ama. Hayaan nyo, Nay. Hindi na po mauulit yun. Mga kapitbahay! May sunog kila Aling Atang! Ano yun? Tulungan na! Narinig nyo, Nay. Ay, sunog daw kinakaling atang. Kailangan tulungan ko siya. Teka po na. Wala ako dun Senado eh. Nabanggit niya sa akin na magkita kami kanina. At may sakit din si Aling Atang. Kaya tutulungan ko siya. Lolo! Tulungan niyo ako! Hindi ako makalabas sa ay! Abel! Narito ka! Ligtas ko kayo. Halika. Bago patuloy ang matupong itong bahay niyo. Wala na tayo bahay, Nardo. Wala na. Nahihayaan nyo na po yun. May tatayo po natin yun. Ang mahalaga, buhay po kayo. Dahil sa pagkakasakit ko, wala akong nailigtas sa gamit. Paano na tayo ngayon? Atang, handa kaming tulungan kayong makabangon. Siya nga po, Aling Atang. Uy, maluwag naman itong bahay namin. Lumito na muna kayo. Habang hindi pa naiaayos na muli ang inyong bahay. Gagawin niyo yun. Sa kabila ng mga masasakit kong sinabi sa inyo. Nasaktan ka. Nawala ng asawa. Kaya hindi kita sinisisi. Pero para sa akin, hindi na pagbago ng pangyayaring yon ang pagiging magkaibigan natin. Ibig. Kaya hayaan po ninyong tulungan namin kayo. Salamat, Abel. Iniligtas mo na si Inay. Ngayon, tutulungan niyo pa kami. Pare-parehas lang naman tayo nasaktan. Kaya parehas din nating pagalingin ang ating mga sugat. Dahil sa pangyayaring yun, muling nanumbalik ang pagkakaibigan ni Inay at Aling Atang. At ganun din naman kami ni Nardo. At nabawasan na rin ang mga taong mahamak sa akin dahil sa kasalanan ni Itay. Ako po si Abel at ito ang aking buhay. Kung magiging mahilakon lamang ang mga tao at iwawaksi ang puot at gantihan, magiging mapayapa ang ating kapaligiran. Managsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Fidel Benabin, Susan Robles, Shirley Gaspi, Susana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Abel. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Miar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.